Hi, have a pleasant day, Church of God 7-Day Philippines, and of course, Church of God around the world. Welcome once again to our online broadcasting of the Church of God 7-Day Philippines, of course brought to us by the COG7 Philippine Clergies Network Incorporated. May God bless you as you watch our videos online through YouTube. And God will open our hearts and mind as we listen to His words today. Get your Bible now and enjoy. Okay, have a nice day. God bless our day today. Okay, so in the past videos that we had, we learned about the faith towards God. Number 2, we also learned about the contrast between faith and hope. And another one is we also learned about the 4 types of faith. And I know that you enjoy listening on that, and I know you learned so much on the 3 things that we had in the past videos. And now, brothers and sisters, let's talk about faith and works. Kini magong faith and works mga igsoon, mo ni ang dako kayo nga kanang issue sahay sa Christian life, because some will boast about their faith and some will boast about their works. Sahay within our church, daghan kaayong nag-discuss diha unsa man jud ang maayo, ang pagtuo o ang buhat. Ang uban po mingon, di pud maklaro ang pagtuo kung walay buhat. Ang uban po mag-unsa man po ng pagtuo kung walay buhat. So mo na itong paghisgutan karon, mura siya og faith versus work or faith and work. Tungod kay naidaghang nangutana sa ako, Pastor, since you talk about faith towards God, my question is, which is more important? Is it the faith or is it the work? Muna ilang giingon maison, may mas labaw nga importante, ang pagtuo o ang gawa, kung gitawag og buhat, no? Works. Is the faith or the works? So napoy nangutana mga igsoon, how to increase our faith. So unsaon man pagpadako sa atong faith nga atong nahatagan ta sa Ginoo ng pagtuo niya. How to increase on that? Okay? So ato po nang makatunan karong kagabihon. Another question is there really levels of faith? Nabagig level ni ang kanang unsa kagidaghanon ang atong pagtuo? Okay? Naapod siya na question. Unsa man gid ay kadaghanon, Pastor, ang unsa magisukod di ay sa ato ang pagtuo? Okay? So muna ato apod na siyang pagahisgutan. Okay? In these videos. And another one is, kana bang pagtuo, is faith can be misplaced? Ang pagtuo ba nato pwede ra ba ta magtuo bisag unsa? Or kinsa bay atong angayan gud tuuhan? So muna ang mga question nila within this week. So mga igsoon, before answering all of that, this discussion of ours, niining tungura pagampo sa ta sa Ginoo. Dear loving Father in heaven, Father God, we praise your name. We thank you, Lord, for being so good to us. We thank you for thy loving kindness, for thy protection, and even to the health you have given unto us, and for everything you have done good in our lives, Lord God. Lord, we ask forgiveness of our sins and make us worthy to come into your grace right now, to ask wisdom in order for us to understand the word we are going to listen today and we are going to discuss today. Father God, I pray in Jesus' name, you also send your Holy Spirit to be upon us in order for us to understand easily your words this moment. As Lord, we also pray for our brethren around the world
even here in the Philippines, that we can able to praise your name as we are studying your word. Lord God, continue to bless each and every one of us in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen and amen. Okay, before answering this about faith and works, let's go first moadto ta una diha sa gitawag og kana bang pagtuo nga wala mabutang sa insaktong butanganan. Kung gitawag nato sa English in misplaced faith. Pagtuo nga gitawag misdirected faith. Unsa man ning misdirected faith? Kana bang pagtuo nga nagbanda-banda igsoon, ning banda sa didto, ning banda sa didto, ning banda o bitaw na ingon sila unsa man imong pagtuo katulo man na niliko, mga something like that, no? So muna nga asa man gid ay nato ibutang ang atong pagtuo. So since naka-cut-on naman ta the past video that our faith should always be directly to God or faith towards God, pero kinahanglan pod nga ato ning masayran kining gitawag og misplaced faith tungod kay basin naatay pagtuo pero nabutang nato sometimes in this many things nga nagbanda-banda siya usa pa taning adto sa faith towards God. Sahay bitaw mga igsoon, kung wala pa problema ang atong pagtuo, relax ra kaayo, pwede ra magbanda-banda, something like this, like that. Pero kung nanay problema usa kanang di na nato kaya, murag diha na gyud ang panahon nga muluhod na ta direct to God na gidiretso ang atong pagtuo. Pero I want to let you know as on this video that there are many things na wa ta kabantay usahay nga ang ato ang faith can be misplaced or misdirected faith. Okay. Number 1, kinahanglan nga ang atong pagtuo dili nato isalig diha sa mga gitawag og natural weapons. Kaning natural weapons mga igsoon, kanining sa atong mga hinagiban or unsay atong mga natural weapons. So sa panahon ni David sa una, ang ilang gigamit dito arrow and bow and arrow, chariots, horses. So matod pa niya sa Psalms 44 verse 6, nagingon siya, "For I will not trust in my bow, neither I will not trust in my bow, neither shall my sword save me." Bisan tuod si David, maayo kaayo siya mo dala siyang espada, maayo kaayo siya mo dala siyang pana mga igsoon, pero matod pa niya, "I never trust them." Nganuman tungod kay ang iyang pagtrust, he is putting his trust only to the Lord. Bisan maayo kaayo siya, he is very good in war, being a warrior, being a good soldier, pero wala niya gibutang dito ang iyahang pagtuig. So tungod kay nag-ingon siya, "For I will not trust in my bow, and neither shall my sword save me." Okay? So muna mga igsoon nga daghan mga tao na misplace ang ilang pagtuo, kay especially sa atong modern times karon is kung nakay armas, mura na dayon sila kampante na kaayo tungod kay na sila yung mga natural weapon. Okay, so kung unsa ka powerful ang ilahang naa nila, igsoon ko di sa Ginoo, most of the people mawala ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo kung makagunit sila 45 or something very natural weapon nga powerful. So muna si David din siya, do not trust any natural weapon. So dili nato ibutang ang atong pagtuo diha sa natural weapon kay dili na sila makaluwas nato matud pa ni David. Okay? So hinaton ta ato na kay nasabtan. Okay. Number 2 is we should not put our trust in the great men. Unsa man ning great men? Kaning mga tao nga mga bantugan, pareha ng president, prinsipe, prinsesa, kanang mga politicians, or bisan pag kaning sa mga religious, sa pastor, something like that. So mga evangelists, there are many people today nga gibutang nila diha sa mga gitawag og mga bantugan nga tao kung gitawag great men. Okay? So Psalms 146 verse 3, si David nagtambag na pud siya. Ingon siya, "Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help." Okay? Ingon siya, ayaw ibutang ang imong pagsalig ngadto sa mga
prinsipe, mga prinsesa, bisan pa diha sa mga anak sa tao nga diin walay ikatabang kanimo. Buti pasabot mga igsoon, even the pastor can able to pray for you, but do not put your trust into the pastor. Put your trust directly to God. Amen? Because ang mga pastor, makaampo lang sila kaninyo, makahimo sila sa pag-bless sa inyo, but the real power of the pastor is really, the pastor mismo, nagkuan siya, nag-rely po siya sa power sa Ginoo. So, once ang pastor mag-pray sa inyo, you also have to pray directly to God. Tungod kay, matod pa niya, put not your trust. Ayaw, ibutang imong pagsalig diha sa mga maayong kanang bantugan nga mga tao. There are many great pastors of today, great evangelists of today. Okay? They show powers, they show something like more anointing, but always put your trust in the Lord. Do not put, ayaw ibutang ang imong pagsalig mga igsoon diha sa mga bantugan nga mga tao. Daghan magong mga panghitabo nga nahimo sila bantugan, it is because maayo pud sila nga mo-serve sa inyong community, o kaha maayo baka sila nga presidente, maayo baka sila nga leaders, maayo baka sila mga achievements, buutan baka sila batasan. That's why you put your trust on them. But the Bible says through David, ningon si David, do not put your trust in any princess nor in the son of man that cannot able to help. Okay? Nga walay ikatabang kanimo. Okay? Only Jesus Christ can able to help us. Only God can able to help us. Okay? So, muna ang number 2. Number 3, you don't have to trust yourself. Okay, ang kalibutan, nag-ingon man siya nga, we need also to trust ourselves para dili ta maulaw, para natay courage, or gitawag diha sa labinag mga playta og trabaho igsoon, you need to trust who you are. Pero ang Bible, when we talk about trust na biblical na faith, biblical na trust talaga, according to Proverbs 28 verse 26, he says, he that trusteth his own heart is a fool. Matud pa sa Bisaya nga siya nga nagasalig sa iyang kaugalingong kasing-kasing, buang-buang siya. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Okay? So diha sa magud sa Proverbs, duha ra ka buok ang grupo sa tao diha nga giingon ni King Solomon, nga matud pa niya mga igsoon nga wise ra gyud og fool. Ug dili gani ka buang-buang, naagi kas maalam, ug ang side sa maalam maotong nagalakaw diha sa Ginoo. Amen? So, matud pa niya diha nga ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Do not put your trust in who you are, your achievement, your something nga unsa ka, but put your trust directly to God. Put your trust toward God. Kay kung imong ibutang ang imong pagsalig, ngamin ka, kaya lagi na ako na good ni. So, kung ingon ana mga igsoon, ma-failure ka. Kung mag-ingon ana ka, maulawan ka. Tungod kay, nag-ingon ang balaang kasulatan in Proverbs 28 verse 26, bisan kinsa nga magsalig sa iyang kaugalingon, magsalig sa iyang kaugalingon kasing-kasing, siya gitawag og buang-buang. Busa na sayad da, di man ta gusto ng buang-buang, always put your trust to God. Okay? So, another misdirected faith is number 4, about idols. Again, idols. Or, gitawag na siya, graven images. Kanang mga kinulit nga larawan ni Zoon, do not trust on that. Bakit? Okay, let's read about Isaiah 42 verse 17. It says, they shall be turned back, they shall be greatly ashamed that trust in graven images, that say to the molten images, ye are our gods. Okay? So, ningon siya diyan mga igsoon, sila mga ulawan, dakong kaulawan sa tanan nga nagasalig diha sa mga kinulit nga larawan. Matod pa diha, mga imahe. So,
kung if you put your trust to the imahe to na mga kinulit nga larawan, matud pa niya diha, labi na kung musulti na gyud ka that kanang mga kinulit nga larawan mga igsoon nga imong gipakisama sa Dios nga gibutang nimo imong gisalig daghan kay mga tao karon nga ang ilang pagsalig mo atubang sila ng kinulit nga larawan, dili sila mo direct ngadto sa Ginoo kay matud pa nila it symbolizes about God. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, the truth Lord, the truth nga gisulti sa Ginoo nining taknaa mga igsoon nga matud pa diha maulawan gayod ang tanan nga magasalig diha sa mga kinulit nga larawan. Nganuman tungod kay ang kinulit nga larawan mga igsoon nasayod da na ay mata dili ka kita, na ay ilong dili ka ginhawa, na ay baba dili makasulti, na ay liho na ay kamot dili makalihok. So they are all useless. So our God is a spiritual God. Amen. So kinahanglan nga we have to pray for the unseen God in our faith direct ngadto sa iya. Ayaw na og atubang mga igsoon og mga kinulit nga larawan kay mas maayo pag moatubang ka sa nagkulit kay motoy mas bright kay siya ang nagkulit mga igsoon mo nagingon diha sa Psalms sa Isaiah 42 nga nagputol sila og kahoy unya pagkahuman ilang gipurma og tao pagkahuman ilan na dayang gikahadlukan. So dapat pinalit ra man na nimo ilabay na siya kay nganuman dili na siya maoy tinuod nga kanang makatabang nimo. Matud pa din na sa Isaiah 42 verse 17, naingon siya, sila nga nagasalig sa maong mga kinulit nga larawan, maulawan gayud sila. Kay sila ilang gipakisama ang mga kinulit nga larawan diha sa Dios. O gani, maupay gihimo nilag panagang usahay diha sa gitawag COVID-19. Pero igsoon, only God, ang atong Dios lang nga dili makita, maoy angayan nato nga butangan sa atong pagtuo para ang atong pagtuo, our faith will not be called misplaced or undirected faith. Okay? So number 5, we have do not put your trust on the false prophet. Okay? Kaning false prophet mga igsoon in Matthew 24 naghisgot di as mga false prophet, Deuteronomy 18 naghisgot usab sa false prophet. They are liars. Okay, maayo sila manulti pero ang ilang pagsulti wala diha naka-inline sa maong pulong sa Ginoo sa Bible. Okay? So according to Jeremiah 7 verse 4 o 8 nagingon siya diha, trust ye not in lying words. Behold, ye trust in lying words that cannot profit. Walay pulos ang mga maayong mga istorya sa mga propeta ug musalig ta diha mga igsoon nga kanang mga propeta nga ang akong gimin propeta nga false kanang dili sinugo sa Dios kay walay katumanan ang ilang mga gipang tagna-tagna. Nahinumdum ko sa una mga igsoon daghan pong nanagna mahitungod ni ining kanus-a mobalik ang Ginoo. Unya pagkahuman napalpak sila, gitawag sila og first disappointment. Ang word nga disappointment dako na kay nang kaulawan sa ilang tagna-tagna. So muna giingon diya sa Jeremiah, they have a lying words, mga bakak nga mga istorya. Unya ang nakaluluoy labi nagmoingon na ibaligya nang inyohang mga kabtangan kay muna ni mauna na. So tagna-tagnaon usahay sa atong panahon napoy tagna-tagnaon unsa imong sakit. Muadto ka dito, tayhop-tayhupan ka. Pag humagtayhop-tayhop, tagna-tagnaon dayon. Gihangup ka. Gikuan ka. Gidaot ka. Nabuyagan ka sa tubig, nabuyagan ka sa kahoy, nabuyagan ka sa bisan. Unsay gipang tagna-tagna igsoon. They are a lying lips or lying words sa magawas niya. Matod pa diha, tanan nga nagasalig niya na walay kapuslanan. Amen? Busa mga igsoon, only put your trust into the right track, and that right track is faith towards God. Amen? So, muna, do not put your faith or trust into the false prophet because they mastered about lying. Bakak-bakak rakit tanan ang ilang istorya. Labi na gyud og mangayo na gyud kwarta.
lisod na gyud kaayo. Kani magong propeta mga igsoon, they are called teachers also. False teachers. Okay? Mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo. Nganong na mini? Kay wala nagsubay diha sa balan kasulatan. They puro sa na ilha palami nga istorya para madala ang usa ka tawo. Okay? So let's go to number 6. Number 6, do not put your trust into the natural power. Okay? Ganina natural weapon. Itong mga natural weapon. Karon natural power. Kaning natural power mga igsoon, maoning mahitungod anang, okay, let's read Psalms 20 verse 7. It says, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. So kani magong natural power, kanang moingon ta high powered kay niya mo ang weapon karon. High powered kay niya among mga jet plane, high powered kay niya akong mga anything nga imong ma-consider nga powerful kay ni siya. Kung mugunit lang ko ani, powerful kay ni siya. Usay daghan kayong mga anting-anting nga mukaingon sila, mutanaw lang ka ani, makalumay na ni, mao ni. So mga natural power nga ginasulti mga igsoon. Pero diri nagsimbolo lang diri mga chariots, mga some horses, kay sa unang panahon magubat sila og daghan kay kag horse, gwapo kay imong mga chariots, pwede kay dili ka dali-dali nga maatake sa kontra, dili bisag pag mag-war na mo, dili ka dali-dali nga mapildi because you have more horses. Kay kada horse ana mga igsoon naginay sundalo. So that is a natural power. Pero ingon si David, bisan si David sige kadaog sa gubat, pero ningon siya ang uban nga mga tao nag-trust sila sa unsa ka powerful ang ilahang mga weapon. Unsa kaning ilahang mga weapon, unsa ka powerful ang ilahang mga gitawag horses, kanang mga sekreto nga mga sa atong modern times karon daghan kaing power mga igsoon. Sahay nag-trust lang gid sila sa gitawag unsa ka powerful sila nga manulti, unsa sila ka powerful nga mohangyo. Okay, ang uban nagput ana nga trust. But the Lord says according to Psalms 20 verse 7, but we should remember the name of the Lord. Bisan pa unsa na data ka powerful pareha sa aning ato ang ginahimo karon diri. Let us say ang uban nga mga broadcasting nga mga studio is grabe kaig mga gamit. Mga thousand, others are millions gid na mga igsoon. Pero kung atong i-compare diri sa ato ang studio karon, di man gid ni matawag og studio, but gamay ra kayo ang atong mga kumbaga mga pisik-pisik ra kayo ang atong gamit mga igsoon. But the best thing is we can preach throughout the world ang atong ginahimo karon. So but why dili ang uban man gud mga igsoon, dili sila ka praise and worship kay wa kuno sila gamit nga mga powerful nga mga sound system, wala sila mga powerful nga mga guitar, drums, mga equipment, wala sila. Pero pwede man ta unta maka praise and worship bisan mga igsoon og nagkuanta kanang akapela lang, bisag akapela lang, we can worship, we can truly praise and worship the Lord. Dili naman ta kinahanglan atong million pa para ingnon ta nga powerful worshiper ta. No, so matud pa diha, we should remember the name of the Lord. Ang Ginoo ra gyud mo most powerful. Kung siya maghatag nato achievements, makahatag nato siya bisan unsa kagamay lang atong microphone, bisan pa mo gamit ag microphone nga tag 200 pesos lang igsoon. Okay, like we are using here is very kanang cheap. Okay, it's very cheap. Pero nakahimo gihapon ta og mga quality videos para sa kahimayaan sa Ginoo. Because we don't believe on that, but we put our trust in the Lord. Na Lord, tagay lamig wisdom nga makaabot lang gihapon ning mensahe nimo throughout the world through YouTube. So matud pa niya diha, do not put your trust on the natural power, but it should be directed to the Lord. Okay? So number 7. Okay, the so-called wealth, bahandi, kayamanan. Okay. So si David, dato kay si David because he is a king, he always won. Dayon well-known siya, well-known ang Israel because of him. Pero unsay yan tambag nato? Psalms 52 verse 7, it says,
Lo, this is the man that made not God his strength, but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness. Okay? So, nin siya tanawa, kini maoy usa ka tawo nga nagsalig siya, wala siya magsalig sa Ginoo, kundi nagsalig siya sa iyang kusog, o nagsalig siya sa kadaghan sa iyang mga bahandi, sa iyang mga kadato, ug unya nagingon siya nga hatag niya kusog diha sa iyang pagkadautan. Puwera lang sa maayo nga mga dato, mga igsoon, pero diri sa panahon sa COVID-19 nakita nato karon og kinsa gitinuod nga buutan nga dato, o katong mga dato nga mga dili buutan. Ngano? Tungod kay ang mga dato nga mga nagikan pud sila sa pobre, mutabang gid pud na sila sa pobre. Ug unya samtang ang katong mga dato nga tungod lang kay nagsalig sila sa ilang kadato, sa ilang kasikat, bisan pa unsa ilang posisyon diha sa politiko or diha man sa pagka-artista or whatever in business, nanago na sila karon, unya gipangita na asa naman ning atong mga senador karon, asa naman ning atong mga negosyanteng mga dato kayo, wala man mutabang. Pero nagyapon yung mga senador nga nagpakita gid sila, mga mayor nagpakita sila nga out of their abundance ning hatag gyapon sila og tabang ngadto sa mga COVID victims. We appreciate that. But the Lord says in Psalms 52 verse 7 through David, nagingon siya, do not put your trust in your abundance of your riches. Kay ngano man, kay adto ra gid na sa Ginoo ang tanan, kay ang isa ka ruler or isa ka tag-iya sa bangko sa lahi nga nasod abroad nga in other countries nga namatay siya igsoon nga dato siya. Unya ang iyang testimony sa iyang anak, ningon iyang anak, dato kaayo mi naamit billions of money diha sa bangko, pero abi nimo ang akong amahan namatay ra gyud nga nag-inusara. Nganong nag-inusara? Dili siya maduulan sa iyang pamilya tungod kay nabiktima siya sa COVID-19. So mo na pinakapait karong panahon na igsoon, magpatay-patay ka kay walay mo duol nimo, walay mo vigil nimo, sunugon pagyud ka. Tungod kay aron dili ka makatakod sa uban. So money sometimes cannot buy, okay? Some cannot save our lives. Why? Like this. So sometimes ang money is useless, especially in this pandemic time. Okay? So muna, do not put your trust on the abundance of your riches. Okay, let's go to number 8. Number 8, mga igsoon, is do not put your trust even in your friends. Okay? Nga naman, namin tayo panood yun, mga igsoon. Tell me who is your friend and I tell you who you are. So nga naman, kining friends igsoon, maka-influensya kaayo ni siya. Ingon si David, I am pretty sure that David has plenty of friends. Daghan kay siya mga muamigo niya because he is well known, grabe nga kanang kuan nga hari, kanang husgan nga hari, sige ra kadaog sa gubat. Pero mga igsoon, unsa iyang tambag nato? Psalms 41 verse 9, it says, yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat my bread, hath lifted up his heel against me. Matod ba niya, bisan pa kuno ang iyang pinakasuod nga higala, nga iyang gisaligan, nagkaon pagyud uban kaniya sa iyang mga pagkaon, pero matod pa niya, ning alsa sila batok kanako. So kaning mga, sometimes your friends will become your best enemy also. So muna nga, matod pa diha, do not put your trust on your friends. Put your trust on God. Because God, whatever happens in your life, God is always there to lift you up. But sometimes a friend, kung wala na kay kwarta, walang na kay ikatampo nila mga igsoon, pwede ka nila himuugboy. Ikaw lang tigsugba. Samtang sila mo'y kanang magpalit og mga isda, ikaw tigsugba. Pero kung naa kay kwarta, daghan kay kag friends. Okay? Daghan kay mo talo-talo nimo, malipay ka, pero lumalabay lang na tanan. Kay matod pa diha,
si David gani naka-experience siya, daghan siya close friends, familiar friend pagid niya nga iyang gisaligan sa tanan, pero niya siya one day ning alsamasa sila batok gihapon kaniya. Sometimes in the real life mao po na may tabo nato, our friends whom we trusted much, sila pa hinuon ang mualsa-masa kanato. Nagtuo ta nga sila na gyud ang atong loyalist, pero dili di ay moabot ang panahon nga talikuran kanila, labi na mga igsoon kung dili na nimo mahatag ang ilang gusto, ang ilang demand, ang ilahang mga panginahanglanon, diha na dayon ka siguro na dayon kag daot nila. Usahay na ay mga friends nga mabalibaran lang nimo tungod kay apiki po ka nya, ning hangyo sila nimo kwarta o nya kadaghan na kay ka nakatabang nila nga ana nga sitwasyon, walay kwarta, walay bugas, nakatabang kanila, pero atong naapikhan ka, nakabalibad kanila, gisugdan na dayon kanila daot. Wala na sila magtan-aw sa mga good things that you have done to them, pero ang ilang gitan-aw katurag yung kas-a nga nakabalibad kanila, unya sila nahimo na dayon sila og kanang imong mga kontra, ning lifted up na sila against you. So mga igsoon ko sa Ginoo, tanan nga mga tao halos naka-experience even in the bisan pa diri sa mga pastoral world, na apoy mga times mga igsoon nga gitrust kay ka because you are all pastors, pero wa di ka kabalo nga ning open ka sa imuhang mga problema sa ilaha, mao na unya pagkahuman di ay sila di ay naghokus-pokus ra pud sila dito against you. Muna nga pagkahuman maka-learn na dayon ka, I thought they are pastors, they are my best friend, pero sila ra pud mo down di ay. Pero kung mo salig ka sa Ginoo, bisan kapila ka i-down sa imong friend, bisan kapila ka i-down sa imong mga co-pastors or mga co-officers, mga gitawag diha mga ka-office mates, bisan kapila ka i-down, God will able to lift you up. And that is a very nice experience. That's why according to David, there are 8 things that sometimes we are unaware nga ang gibutang na din nato atong pagsalig ngadto kanila. So ingon si David, do not put your trust on this people, on this natural power and natural especially in idols, graven images, and anything nga atong giskutan kaganina. So remember nga having faith is not enough. Ayaw pag-ingon nga nanakoy pagtuo, okay na ni. Having faith is not enough. It can be misplaced or misdirected. Sometimes if you have that very small amount of faith, ma-misdirect pagid na siya mga igsoon. So always remember, our faith should be put directly to God. So faith towards God ang tinatawag dito. Okay? So true faith, ang tinuod nga pagtuo is directed. Okay? True faith is directed faith. It is a faith toward God. So, sukad karon mga igsoon, do nata ayaw na ibanda-banda ang imuhang pagtuo. Ayaw na iliko-liko ang imong pagtuo. All you have to do is to directly put your faith on the Lord. Nganuman kay ang Ginoo ra mo dili traidor sa imuha. Kung dili mga igsoon, ang Ginoo mo atong lifter. Siya mo ay maghatag na to anything. Wala pa nato masulti ang atong need. Nana siya gi-prepare mga igsoon nga ihatag kanimo. And that is the good news about the Lord. Okay? So, muna mga igsoon, always remember, be cautious na ang imuhang pagtuo dili mapunta dito sa gitawag misdirected faith or misplaced faith, but put your faith into the real faith na gitawag nato, na tinatawag nato nga kanang giingon nga faith towards God. Okay? So, let's go to the importance of faith. Why is it that faith is very important? Nahisgutan na nato na dito sa past videos of ours, pero gusto lang na ako ni review ang pinaka 2 biggest reasons why faith is important. Ngano nga ang pagtuo kuan siya, importante siya mga igsoon. According to Mark 16, okay? Mark 16:16, it is necessary for our salvation. Ngano? Una,
nganong importante ang pagtuo tungod kay gikinahanglan kaayo siya, kabahin siya diha sa atong kaluwasan. Mark 16 verse 16 it says, "He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." So, nagingon diha mga igsoon nga siya ang mutuo og magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo siya pagahukman sa silot. Okay? So, ningon siya diha nga kinahanglan ang pagtuo kay kabahin siya diha sa gitawag og kaluwasan. It is necessary for your salvation, for our salvation, especially diha sa ato ang pagkinabuhi isip nga magtotoo. Okay? So, muna ang unang reason why faith is very important. Okay, let's go to the second kaning reasons why faith is important. Unsa man ang ikaduha nga rason igsoon? Ang ikaduha nga rason nag-ingon din ha. Okay, before sa ikaduha nga rason, ato pang dungagan ang Ephesians 2 verse 8 nag-ingon mo sa, "For by grace are ye saved through faith." Okay? Kay pinaagi usab sa grasya sa Dios, kamo usab nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Okay? So, ang pagtuo kabahin gyud na kaayo sa kaluwasan, it is necessary. In Luke 8 verse 12, Jesus says, "This by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved." So, lest they should believe and they saved. Okay, kani magong believe is the cause. While ang saved, okay, salvation is the effect. The effect of faith is salvation. Okay, kaya faith is importante kaayo, kinahanglanon kaayo para sa imong salvation sa kaluwasan igsoon. Mao na nga faith is necessary for your salvation. Okay, let's go to the second reason. The second reason is you cannot really please God without faith. Dili gyud ka makapahimuot sa Ginoo kung wala kay pagtuo. Mao na ang ikaduhang dako nga reason why faith is very important in our lives. Okay? So in Hebrews 11 verse 6 it says, "Without faith it is impossible to please Him." Imposible kaayo ang pagpahimuot sa atong buhi nga Dios kung wala kay pagtuo. "For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." Okay? So nag-ingon siya nga imposible kaayo ang usa ka tawo nga walay pagtuo nga makapahimuot sa Ginoo. Nganuman, kay ang matag tawo nga muduol sa Ginoo kinahanglan nga mutuo siya nga siya mao'y nga ang Ginoo mao'y maghahatag og mga ganti ni adtong mga tawo nga kanang nangita gayud nganha kaniya. Okay? So that's why you cannot please God without faith. Bisan pagkapila ka mag-praise ang Dios, hilak-hila ka, luhod-luhod ka, hilak-hila ka, pero wa kay pagtuig zon, di gyud malipay ang Ginoo nimo. Muna ingon sa laing bala ang kasulatan ni siya ang mga pag-ampo sa mga dautan akong gikasilagan. Nganuman kay dili paigo nga maayo ka mo sayaw sa praise and worship, maayo ka mo palakpak sa praise and worship, maayo ka mo dala og praise and worship, maayo ka mo kanta, gwapo kag tingog, pero ikaw mismo ang Ginoo. God looks at the heart. So tungod lang sa imong action dili na makapadugang diha sa pagtuo, di na makapalipay na sa Ginoo. Ang unag yung makapalipay mga igsoon sa Ginoo is your faith. Ken? Sulti na to, faith. Ang imong pagtuo mo'y makalipay. Nganuman Hebrews 11:6, "It is impossible for a person without faith nga makapahimot sa Ginoo." Usahay diha bitaw sa atong panagdaig na ay matulog sa simbahan, usahay na ay nagyango-yango pero walay pagtuo sa Ginoo. Kunya usahay na apoy sa panahon po sa praise and worship, maayo kaayo mo singgit, mo sayaw-sayaw, pero walay pagtuo sa Ginoo. In times of troubles, diha nimo makita nga sila naabay pagtuo sa Ginoo. Kay dali ra kaayo mo hilak, dali ra kay matarantar,
it is because they have no faith in God. Mawala lang dayon ang ilang kay ngano man ang ilang gihimo suon-suon ra. Muna igsoon bantayan kay na to. It is your faith that makes our God smile. It is your faith that makes our good God happy. Amen? So, dili siya malipay kung dili ka makita niya nga naa kay pagtuo. So, that is the two reasons. Now, why is it important ang pagtuo? It is because it is necessary for our salvation. Ikaduha, because you cannot please God without faith. So, muna mga igsoon ining kagabion, atong nakatunan, why is faith is important into our lives. Nganong importante kaayo siya sa atong kinabuhi. Now, let's go forward to the tulo ka levels of faith. 3 levels of faith. Na-question ganina, napagi-level ang pagtuo, pastor. So, atong gi-answeran dire 3 levels of faith. Okay, naitulo ka buok levels of faith. Si Jesus Christ sa iyang panahon, nagsige siya gisgot mahitungod sa pagtuo. Og niingon gani siya, kamo mga giingnan niya mga tao, kamo pagkawa gid ninyo'y pagtuo. So, gitawag sila, you are faithless. Mabasa ni mo na mga igsoon sa Matthew 17 verse 17. Nganing ingon si Jesus Christ ngadto kanila, pagkawala gid ninyo'y pagtuo. So, it means to say, naagi mga tao nga wa gid magasahi og pagtuo. Faithless, wala sila'y pagtuo. So, siguro they have the mere knowledge, memorize nila ang Bible, maay sila mo debate, pero actually their hearts has no faith. They are called faithless. Gani, ang mga Pariseo sa una, kontra kay ni Jesus Christ, ginasultian niya, you are faithless. Pagkawagin ninyo yung mga pagtuo. Even though, ang iapag ganitong mga disipulo, iyag-iapong gi-level ang ilahang mga pagtuo. Okay? So, dili po pwede nga kita ra mo yung level sa atong pagtuo, kundi ang Ginoo gyud makita niya sa atong kasing-kasing. So, ang ikaduha mga igsoon, naghisgot po si Jesus Christ, mahitungod nining ingon siya, pagkagagmay gyud ninyo pagtuo. Gitawag na sa English og little faith. Okay, oh little faith. Okay, oh you little faith. Kamo nga mga gagmay og pagtuo. Mabasa nato na sa Matthew 8:30, dayon 26, dayon Matthew 14 verse 31, Luke 12 verse 28. I-review na lang na sa imong Bible. If you have your Bible with you, you are going to read it later in your own Bible. Okay? So, dayon naghisgot po si Jesus Christ, mahitungod po sa gitawag og pagkadako sa imong pagtuo. Great faith. Yung matod pa niya, bangadagko og pagtuo. Matod pa niya, Matthew 8 verse 10, mabasa nimo diha, nag-ingon si Jesus Christ na great faith. Okay, pagkadako sa imong pagtuo. So, in chapter 15 sa Matthew verse 28, na mabasa po nimo diha mga igsoon, you can able to read it that Jesus said, oh, you are a great faith, about great faith. Luke 7 verse 9, mabasa po nimo din ha, nga about great faith. Okay? So, muna ang 3 levels of faith. Number 1, faithless. Number 2, little faith. Number 3, great faith. So, ikaw mo'y asa ka karon mga igsoon, naka ka sa faithless, naka ka sa little faith, o nabaka ka sa great faith. Or mag-vary ba ka igsoon, no? Kana ba kang mura ba kang nagbalod-balod mga igsoon? Pero di po maayo na magbalod-balod kay ngon Jesus Christ, ang magbalod-balod muna gitawag og mga doubters, no, mga nagduha-duha. So adto ta dito sa gitawag og primero faithless ta, pero pag makadungog na ta sa pulong sa Ginoo, nahimo na tag nanatay little faith. Dayon sa sige natong study mga igsoon, niabot ta sa punto na naana gyud tay great faith towards our God. Okay? So, always remember that every person has a certain amount of faith. Kada usa ka tawo nagid siya certain amount of faith. Okay? Pwede niya na gamiton para mahimo siya little faith or great faith. Pwede po din niya gamiton nga gitawag siya faithless. Pero this is given to him as a gift of God. Every faith that we have, okay, last video, we discussed about the natural faith that
Even the children have already that faith, the natural faith. But as of this moment, nagingon din na, every person has a certain faith which is given to him as a gift of God. Basahon nato sa Romans 12, verse 3, katulong linya. Ningon siya, according as God hath dealt to every man the measures of faith. So, ang Ginoo kuno naghatag siya sa sa mga tao pinaagi sa gitawag og measure of faith. So, kada isa naagyud dihay mga pagtuo. Okay? So, kaganina napod sa atong question ganina nga, how to increase faith? Sabi pa niya, okay, pastor, unsaon man nato pagpatubo, pagpadaghan sa ato ang pagtuo para moabot ta ang gitawag og great faith. Okay. So, let's talk about that this one. Okay, as we go further. Okay? Unsaon man sa pagpalambo sa ato ang pagtuo aron modaghan moabot siya sa gitawag og great faith. How to increase faith? Okay? According to Romans 10 verse 17, it says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Always remember that the faith is always will always come, muabot ang pagtuo diha kanimo pinaagi sa pagdungog nimo sa pulong sa Ginoo. Okay? Like what we are doing right now. When you hear the word of God, when you read the word of God on screen or even in your cell phone, faith comes in. Okay? Ang pagtuo muanha diha kanimo. Hearing by the word of God. Bisan nagbasa ka na mga igsoon, but God is talking to you. Okay? Bisan nagbasa ka na, the moment na you can comprehend that, it means to say you hear the word of God by reading. Okay? So, you must first, it means to say that you must first hear the word of God in order to repent of sin and receive Jesus Christ, your Savior. You cannot able to receive Jesus Christ as your Lord and Savior if you have no certain amount of hearing from the Word of God. Okay? So, that is the first step, how to increase your faith. Okay? Now, until your faith will go to the saving faith. Okay? The saving faith that can able to save you. Your faith can able to save you. Okay? Saving faith comes from hearing, then hearing God's Word, and then continue to study God's Word in order to increase your faith. Okay. Now, first thing, in order to increase your faith, di ba, naingon dito, maminaw sa ka, mga Bible studies, and then, na-receive nimo si Jesus Christ through baptism, na-receive nimo siya that He is your Lord and personal Savior, but your faith do not stop there. In order to increase your faith, you have to study all the things that Jesus have taught. Imohang istadihan ang tanan nga mga gipangtudlo ni Jesus Christ og sa tanan nga mga doctrines, basic doctrines nga atong gihisgutan diri, maminaw ka continue bisan pa diri sa atong videos. If you are going to follow all our videos, tingala na lang ka mga igsoon that your faith has been increasing. If you follow all the videos that we have here in online broadcasting, you will amazingly say, oh, my faith is increasing. My faith is increasing. Okay? So, it means to say that the more faith increases, the more easier to live a holy life. Mo bitan ang mga bagong nabautismuhan, yung sila makakaon pa man mig baboy. Uy, di pa man mi makalimot dayon anang baboy niya. Mura pag naapa man mi pagsalig anang graven images. So, kinahanglan, do not stop there in baptism only. You have to go farther in studying the Word of God. Kailangan na mo study pa juga every Sabbath day or every moment of the day, magbasa ka sa Bible, aron mo increase ang imong faith. Always remember that the more faith increases, the more easier to live a holy life. Mao na nga masulti nimo sayon ra man dining 10 commandments pag-follow. Because your faith has been increased. Okay?
Moingon ka sa una mukaon kog baboy, karon dili na ko mukaon og baboy. Matingala na lang ko ludon naman ko mukaon og baboy. Why? It is because your faith has been increased. Ang imong pagtuo ning lambo, ang imong pagtuo ming daghan na. Mao na mga igsoon, ingon diha, the more nga daghan na kay kag pagtuo, the more nga nilambo ang imong pagtuo, the more nga sayon ra kaayo ang pagkinabuhi nga balaan. Amen? Og sayon ra pod kaayo ang pagdepensa against the spiritual attacks of enemy. Mailhan nimo igsoon og kulang pa kag pagtuo ngano man mahadlok pa kag wakwak. Mahadlok pa ka og mga salida. Ngano man ang imong pagtuo wala pa mo increase. Mahadlok pa ka og ungo-ungo, zombie-zombie nga salida. Mahadlok pa ka sa imong mga imagination, imong mahadlok pa Dracula. Pero igsoon, if your faith increases, even in COVID-19, you don't have to fear. Why? Because your trust is, your faith is towards God. Amen? Praise the Lord. So, the more faith increases, the more easier for you to live a holy life. And it is also easier for us to defend against the attacks of the enemy. Usahay, ang mga tao nga gamay rag pagtuo, igsoon, i-chismis lang gamay, wa na, nalimot na sa pagtuo. Ma-discourage na dayon sa pagtuo. Ang usahay, ang mga tao nga wala pa mo increase ang ilang pagtuo, ang ilang faith. So, wala lang madungog sa Ginoo ang ilang gipangayo. Kaning bali wala lang gihatag sa Ginoo ang ilang gipangayo, kay of course madungog gyud na tanan sa Ginoo, pero wala lang mahatag dayon ang ilang gipangayo sa Ginoo, wala mag-grant dayon. Siguro kay ang ilang heart di pa ready, ma-discourage na din sila, mo blame na din sila sa Ginoo. O kaha na mga balatian, mailhan nimo nang gamay pa ka og pagtuo igsoon, kay ngano man, kay kung naay mga balatian sa imong let us say household, sa imong pamilya, ang imong hunahuna adto din kag ambularyo, adto din kag tayhop-tayhop. Kung naa ka balo naman ta nga kontra gina sa Ginoo, pero nganong ning adto man dito sa tayhop-tayhop, ang rason mo ingon din nang yawat manggud mi nga mo maayo. So kung moadto gani kay igsoon, diha nimo makonklusyon nga dili pa ka, wala pa mo increase ang imong pagtuo. Nganuman ganing adto ka sa tayhop-tayhop, wala ka mo adto sa Ginoo, wala ka mo direct sa Ginoo. Kunya ra ba og dili maayo dito sa Binisaya, moingon na lang nga iadto na dayon sa doktor. Muna masuko na dayon ang doktor. Moingon ang doktor sa wa pa magrabe ang inyong pasyente, gidala ninyo dito sa mga albularyo. Okay, albularyo. Okay. Sa mga albularyo, mga tayhop-tayhop, mga quack doctors. Pero sa dihang di na gyud makaluya na kayo ang inyong mga pasyente, usa ba ninyo gidalag hospital? So, mga igsoon ko diya sa Ginoo niya, dako pag kay gasto dito, kay mag-ihaw pa kag manok, puti nga baboy, puti nga manok, sa panon mga halad-halad diha nga kontra sa Ginoo. So, you can able to determine if your faith is increasing because you will never go to the quack doctors in times of sickness. Okay, you will never go to any other mga spiritual kanang mga spiritista, spirit tests. Yeah, when there is something, attacks of the enemy, attacks from the devil, from Satan. But instead, you will go to the Lord. You will ask forgiveness to the Lord. You will ask guidance and directions of the Lord. Kung ning-increase ang imong pagtuo. Busa mga igsoon, tan-aw nato igsoon ang atong kaugalingon. Kung ni-increase na ba itong pagtuo, mailhan kaayo. Nga naman, sayon ra ang pagkinabuhi nga balaan. Okay? Pero kung wa mo increase ang pagtuo, lisod kayo. Sige ta, nganong naman na 10 commandments, nganong dili pa kaon ng baboy, nganong bawal ang disco, nganong bawal ang mga bisyo. Sige ta, ingon na, kay ang imong pagtuo, wala pa mo tubo. Okay? So much for that. At labaw sa tanan mga igsoon, atong hinumduman ni ining puntuha karon, we should remember that the small amount of faith is very powerful. Okay? Jesus said about it. Remember, the small amount of faith is powerful. Kung naalay ning tubo gamay sa imong pagtuo igsoon, nga makita nato small amount of faith lang. Anang di lang great faith, small, because
great things comes from small beginnings man. So anhi kita diri sa small beginnings because great faith comes from small faith. But you know, Jesus Christ said, even if you have a very small seed like of a mustard tree lang ang imuhang kanang gitawag pagtuo, you can always be powerful. According to Matthew 17 verse 20, it says, and Jesus said unto them, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of a mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Okay, that is the word of the Lord. It says, praise the Lord, ingon si Ginoong Hesus, og siya miingon ngadto kanila, sapagkat tinuod lang akong nag-ingon kaninyo, kung naamoy pagtuo sama sa liso sa mustasa, matod ba niya, moingon ka ni ining maong bukid, uy bukid, adto ka dito sa transfer ka sa isa ka lugar, og ang bukid, matod pa diha, mo remove, matod ba niya, and nothing shall be impossible unto you. That's why if you have a very small amount of faith, you are powerful. You can able to command unsa maning mga bukid. Okay, sickness, poverty, fear, kanang imong kahadlok igsoon imo nang i-command. Mingka in Jesus name, pahawa kang kahadlok. Pahawa ka doubts, mga sakit. In Jesus name, palayo ka mga sakit sa akong pamilya. Palayo ka mga dangan. Okay, ug naay ni attack nimong mga chismosa. Moingon chismosa, imo nang isulti because you have that small amount of faith. Moingon ka, oy mga sa ngalan ni Ginoong Hesus kaning mga chismosa di na nimo duol nako. Okay, di na ko gusto ng negative report. So mga igsoon, matingala ka nganong sa una ganahan mo kay kumamina og chismis, pero nganong karon dili naman ko ganahan mo, likay naman ko. It is because your faith is increasing. You already have a small amount of faith. Always remember, big things comes from small beginnings. Ang dagkong butang nagagikan sa gagmayng butang. Okay? Tanawa ang building. Maguna nagsugod, di ba sa balas rom nagsiminto o kuan nga ginagmay ra. Igsoon ko sa Ginoo, always remember that the small amount of faith that you have is very powerful. Mao na nga you should put your faith in God, straight to God. Okay? So, you can able to remove any obstacles in your life if you have that single amount of faith like a mustard seed. So, muna mga igsoon nga, great faith, okay, maabot ta sa great faith sa dako kayong pagtuo kung naa na kay gamayng pagtuo like a mustard seed. Okay? So, muna atong nahibaluan. And the most controversial things ang atong paghisgutan on this video is about faith and works. Okay? Let's go to the faith and works. This is a very controversial issue about the Christian life, especially in our church sometimes. Okay? So, faith and works. What is faith and what is works? Because ang gisulti man gud ni James, pakita nimo ang imong pagtuo kay pakita nako akong buhat. Pakita nimo imong buhat, di ako ipakita ang akong pagtuo. So, nahimog discussion, man gyud which is which? Faith or works? Okay? So, this time let's talk about faith and works. But first of all, what is faith? According to what we have known sa atong nahibaluan is faith is a gift from God. It's a gift of God. Okay? Nung nabasa ganina sa Romans 12, ato pong nabasa bisan pa diha sa Ephesians 2 verse 8 nga ang faith is also a gift of God. It means to say, since it is a faith of God, it is a gift of God, kay gift gasa man dai sa Dios ang gitawag og pagtuo, it cannot be increased by your works. Dili siya pwede nga padaghanon pinaagi sa imong mga buhat. Okay? Always remember, ang pagtuo o ang buhat dunay kalainan. Ang pagtuo gasa sa Dios. Kay gasa man siya sa Dios, dili siya pwede nga padaghanon pinaagi sa imong buhat. Mo na giingon dito sa versikulo 9 sa Efeso 2:2, ningon siya nga kay aron walay makapanghambog, no? Okay, kung ang pagtuo mo increase pa lang sa buhat, maghinambugay tang isag-isa.
mo na maghinambugay. Kay nga naman kinsa to'y daghang buhat, mao man to'y basihanan sa pagtuo. Dili na siya mga igsoon may basihanan sa pagtuo ang imong buhat because it is a gift of God. Gasa sa Dios ang gitawag pagtuo. Atong paon karon unsa man gyud ay diferensya sa faith ug sa work? What is their difference? Their difference it says it means it depends upon their meaning, okay? Faith means that which you believe. Buti pasabot ang pagtuo katong imong gituohan. And always remember, in the past videos, we learn about faith is in the heart, hope is in the mind. Okay, pero karon faith versus work na po siya. Faith means which you believe. Kung unsa to imong gituohan, mao na gitawag og faith. Okay? Pagtuo. Okay. Kaya nagtuo man ta sa Dios, mo nang direct to God ang ato ang pagtuo. Okay. Pero what is work? Work means the things that you do. That which you do. Katong imong gibuhat. Mo to imuhang gitawag og work. So dili gid siya pwede nga ang work mahimo siya faith. Ug ang faith po di pud pwede mahimong work. Okay? So unsa may buot ipasabot da ini nga nakita naman nato ang ilang diferensya. Ang diferensya, ang faith, it means that which you believe. Pero ang work, that which you do. Katong imong gibuhat mo to ang works. Pero ang katong imong gituohan mao to siya ang faith. Okay, let's go to the Word of God. Ephesians 2:8 verse 8 and 9. Ephesians 2 verses 8 and 9. It says, "For by faith ye are saved through faith." Okay. For by faith ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Say, you see, faith is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Dili kuno kinahanglan nga dili kini pinaagi sa mga buhat aron walay isa nga makapanghambog. Sometimes manggod mga igsoon kung daghan kay kag mga nahimo diha sa church, diha sa community, or diha sa gitawag nato sa conference, usayang bugiro na kay ang tawo nga abi pa nato og nana siya pagtuo. Pero dili na siya may basihanan sa pagtuo ang imong nangabuhat because ang works is that which you do. Kutob ra to siya nga mura to imong nabuhat. Pero ang katong pagtuo lahi gid siya sa buhat. Okay? Ngano man giklaro kaayo sa Ephesians 2:8 and 9 nga for by faith ye are saved. Okay? Then ang faith not of ourselves, dili sa atong kaugalingon. So but not of works, dili pud siya sa atong mga ginabuhat kay aron walay makapanghambog. Kay kining buhat mo resulta gid ni usahay sa pagpanghambog. Okay? Pero ang pagtuo is always in your heart. That is which you believe. Okay. Unsa pa gid ang ipasabot nini? This means that faith is a gift of God to believe, which will come first and then, okay, mao na to ha. Ang pagtuo mao ni siya ang gasa sa Dios nga imong nga do na kay pagtuo nga mao ni mag-una kaysa work. Okay. Kaya ang magsunod sa pagtuo kaning gitawag og work. What you do. Unsa may imong gibuhat sa imong pagtuo? Okay, kay na naman kay pagtuo, na naman kay gituuan, unsa may imong gibuhat? So, mo ni gitawag the work will follow to test of whether or not your faith is real. Okay. So, example, nakikita kag bangko. Nagtuo ka nga kanang bangko makadaog nimo na bisag di ka mangutana sa ubang tao kung makadaog ba nimo. Karon imong gisulayan nga gilingkuran nimo like this. Okay, gilingkuran ako igsoon. Sa diyang gilingkuran ako, wala ko nangutana kadaog ka ng kuan gagmay magkaigtiil na plastic pag yun. So, para ma-prove nimo imong gibuhat. So ning lingkod ka sa maong lingkuranan para mahibaw-an nimo kung ang imong pagtuo, ang imong gituuhan real ba. So dili pwede nga maghinambugay ning pagtuo o kining gitawag og mga buhat, works. Ngano man, faith will come first, according to Ephesians 2 verse 8 and 9. Faith will come first, then work will follow. Unsa may purpose sa works? Ang works is para mag-prove kung real ba gyud ang imuhang pagtuo, ang imong gituuhan. Okay, another example is, kaning pagtuo, mura ni siya kahoy. Samtang ang bunga, musunod na siya. Ang bunga, mao na siya works.
Okay? Bunga sa kahoy. Mubitaw na ingon ang Ginoo nga kaning kahoy nga di mamunga putlon. Nganong putlon na siya igsoon? Because kay way pulos, wala ma-prove ug unsa gid siya nga kahoy. Ingon pa gid si Jesus Christ, ang kahoy mailhan pinaagi siyang bunga. Usahay di na to mailhan. Kung unsa ning kahoya tungod kay ang bunga wala man siya mo produce og works. So, it means to say ang kahoy maguna, ang faith maguna, ang works magsunod na lang to siya in order to prove nga mao na siya nga kahoy. Amen? So naman ko'y uban nga mga tao, pastor, wala na jud ko'y pagtuo karon ngano man, wa naman ko'y simba-simba. Katong imong simba-simba mga igsoon, katong imong pagsimba mo to siya ang works nga nagprove nga nadyo kay pagtuo nga kung musimba nga ay nigabot sa adlaw igpapahulay, ning simba ka kay nagtuo ka nga adlaw siya nga igpapahulay, and that is for the Lord. Amen? Pero ayaw pagingon nga wala na kay pagtuo because ang pagtuo is in your heart. Naa pa kay pagtuo, wa lang kay buhat. Buot ipasabot na ana kay pagtuo kay gasa man na sa Ginoo sa kada isa sa tao, na ana kay pagtuo pero wala lang mubunga. Mao nang ingon si Jesus Christ, ang sanga nga di mubunga, putlon. Ang kahoy mailhan pinaagi sa iyahang bunga. Mao na nga kung naa na kay works, ning simba na ka, pag simba nimo mga igsoon, makaingon na dayon ang mga tao nga ning simba gid na siya sa Sabado, nagtuo gid na siya nga ang adlaw igpapahulay sa Sabado. So, ang imong faith nga naa sa heart nimo mga igsoon, ma-prove na siya through your work. Dili pwede nga ahamay mag-una ani, ang ahamay akong buhaton ang faith o ang work, ang faith o ang work. Dili siya pwede gumikan kay the faith is that is what you believe, and work is that is what you do. Muna mga igsoon ko, ang work is magsunod na siya sa faith. Di siya pwede mag-una. According to Ephesians 2:8 and 9, for by faith ye are saved. Okay? Dayon ingon siya there, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay? So, ato nakita mga igsoon nga faith and work, okay, naa sila diferensya, pero they work together tungod kay ang faith ma-prove pinaagi sa work. Okay, let's go to James. Kaning yung James chapter 2 mao ni ang pinaka-controversial pod siya mahitungod sa faith and work. James 2 verse 14 to 18 nagsulti siya, what doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have no works? Can faith save him? Makaluwas ba day ang pagtuo niya kung wala siya works? Okay. So, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith, if it hath no works, is dead, being alone. Okay, remember inana pod ang pagtuo nga kung walay buhat, patay. So asay naguna ang pagtuo. Ang buhat mo ay mag-prove sa imong pagtuo. Either buhi ba ni siya o patay ba ni. Kung walay works, so patay ang imong pagtuo. Pero naara ang pagtuo, kumbaga ang kahoy, naara, wa lang kabunga. A man may say, thou hast faith and I have works. Okay, naitaw ko nung sulti na ako'y pagtuo, pero ikaw na kay buhat. Siya, ipakita ka na ko, show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. So, giklaro kay ni James diri nga, okay, na ako na'y tao, nga, naipagtuo, naging siya, a man may say, thou hast faith and I have works. Siya, naghinambugay ang duha. Sige, nakay pagtuo, pero ako na ko'y buhat. Siya, ipakita kanimo, ipakita kanako ang pagtuo nga walay buhat. Kung akong ipakita kanimo ang pagtuo, pinaagi usa ang akong pagtuo, pinaagi usab sa akong buhat. So, giklaro lang ni James dire nga ang pagtuo, masukod nimo, mailhan nimo kung naay buhat. Okay? Pero, dili pwede nga ang gitawag diha, show me thy faith without thy works. Nga ang pagtuo lang niya, walay pagbuhat, dili nato mailhan unsa nay level sa iyang pagtuo.
unsa na to siya nga klase nga pagtuo nga naa siya pagtuo nga wala makita, wa ma-prove pinagi sa iyang buhat. Muna nga kita mga igsoon na natay pagtuo, ma-prove na to pinagi sa atong buhat. Example, kung nakay pagtuo nga dili na kamo simba og mga Diyos-Diyosan, unya pagkahuman di maayo nang magsimba tag Diyos-Diyosan matud pa sa Bible. Pero wala po kay gihimo. So nara gihapon wa nimo tangtanga, wala nimo ilabay. So resulta walay works. So wala ma-prove ang imuhang pagtuo. Pero kung imo tong tangtangon, imong ilabay, ipalayo nimo sa inyo ha, imo ni sa sunugon, igsoon ko sa Ginoo na prove nga naa gyud kay pagtuo. So faith can be measured. Faith can also kanang katong ganina nga atong gipasabot nga ang pagtuo ma-measure nimo siya pinaagi sa imuhang works or kanang ma-prove nimo siya pinaagi sa imuhang mga buhat. Okay, this means nga mo ni buti pasabot ni James na your works is how you live and react to the needs. Okay, your works is how you live and react to the needs of those around you. Mo na gipasabot ni James nga ang imong mga buhat mao ni siya ang imong pagkinabuhi nga aduna pug kay mga pag-react kung mga action nga gipakita sa mga panginahanglan sa imong mga palibot. Okay, so example na kung imong mga palibot nagkinahanglan ningon ana, so pagka manggihatagon na kay pagtuo nga ingon ang Bible nga kinahanglan manghatag ta, so ug nata ikahatag manggihatagon pud ta. Amen. So ingon ana ang works. So tungod kay number 2 reason, works are the test of the reality of your faith. Unsa man gyud ka realidad, unsa man gyud ka tiunay or ka abtik ang imuhang pagtuo, makita na pinaagi sa imong buhat. Pero dili pwede nga ang buhat nga moingon din ta kanang buhat o pagtuo magpili kag isa ana. No dili nimo na pilion ang isa kay cause and effect na. Okay? Mura ra na siya ang cause sa imong pagtuo imong butangan og action para doon na siya kanang gitawag effect. No kay makita nato nga unsa ka real ang imuhang pagtuo. Okay? So inapunta nakakuha ta na. Pero gidungagan pa gyud ni James para masabtan gyud nato. Okay? Si James sum up the relationship between faith and works. Unsa may relasyon sa faith and works. Okay? So example, relationship of man's body and spirit mao na gihatag ni Apostle James nga example para masabtan pud nato. Unsa may relationship between our body and our spirit. Okay? In James 2 verse 26, ingon siya, as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So ingon nga ang lawas walay espiritu, patay, maupod na ang pagtuo nga walay buhat, patay usab. Okay? It means to say, ang works gyud siya gyud mo'y mag-test, mao siya musulay kung unsa ka epektibo o unsa ba gyud ka realidad ang imuhang pagtuo. Okay? So, your actions should reflect the living faith within you. Muna gingon ang imuhang mga binuhatan maunay salamin nga makita og unsa ka nga klase. Okay, example, Church of God na ka pero kusog kay ka mamalikas. O kusog ka ayaw ka mang yaga-yaga. So, makita nila unsa man ang klasiha sa pagtuo. What kind of Church of God is this? No, so because you are doing wrongs or you are doing some bad things. So, kung makita nimo nga okay, na kay pagtuo, you have faith in the word of God. Pagkahuman imong you act what you believe, then that is called living faith. Okay, your action should reflect the living faith within you. Muna giingon sa Galatians 3 verse 7, for the just shall live by faith. Kaya ang mga matarong magkinabuhi pinaagi sa ilang pagtuo. Katong pagtuo, faith in action. Okay, so before we end this session, okay, I have here a summary of faith towards God. Para mo close na taaning gitawag second basic doctrines of Jesus Christ, kaning gitawag faith towards God.
Okay, so right now, okay, be prepared, and this is our summary over our second basic doctrines of our Lord Jesus Christ, the faith towards God. Okay, a summary of faith towards God is demonstrated by Abraham, the father of faith, according to Romans 4, verse 2, 11, 13, 18, 19, 20, and 21. You can read all these things in Romans 4. Okay. Makabasa ka ni tanan igsoon diha sa Roma 4 sa kanang gihatag nato nga mga verses. Okay. Number 1, okay, this is a faith towards God. Mailhan nimo nga ang imong faith towards God pagtuo nga diretso sa Ginoo. Una, you hear the word of God, right? You hear the word of God. And then after you hear the word of God, you believe the word of God. Mo ni ang gihimo ni Abraham. Primero nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, then nintuo siya sa gisulti sa Ginoo. Dayon ang third naghihimo niya is turn your hopeless condition. Turn your hopeless condition. It means to say a change to repentance from the dead works. Muna atong gihisgutan katong first nga kaning basic doctrine of Jesus Christ. Dayon mo abot din ta accept God's promise as a fact. So si Abraham primero gingnan siya sa Ginoo. Okay, Abraham, naminaw siya. Unya gingnan siya ni Abraham, manganak ka og usa ka lalaki. Unya bisan pagtigulang na ka, manganak ka. Unya kay ningon gituuhan dayon, gibilib ni Abraham. Unya na turn na dayon ang iyang hopeless condition. Nganong hopeless na katigulang na si Sarah. Unya manganak pa di ay. Muna nga siya ay kabala ka manganak ka. Iya gitong gigunitan igsoon turn his hopeless condition. Pero sa atong panahon karon ni Jesus Christ is through our repentance from the dead works. Muna nga ning turn. Okay, ning liso ta. Muna nga dahil pagkahuman gi-accept na dayon ang God's promise. Parehas po na nato. Pag-ingon sa Ginoo, for God so loved the world, He gives only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Hing believe na dayon ta, hing tuo na dayon ta, hing accept na dayon ta sa promise ni God, mahitungod sa everlasting life. So, His promise is that you are justified by repentance and faith towards God through Jesus Christ our Lord. Amen? So, muna ang promise sa Ginoo nga atong gidawat karon. His promise is that we are justified by repentance and faith towards God through Jesus Christ. Okay, so hinaut unta nga in our video today, you learn so much about faith towards God. Aron sa ingon niini magamit nato ni diha nga sure ta sa atong gituohan, and I believe that from now on your faith will be tested by your works also. Okay, because faith without works is dead. O for your questions, you can able to mag-comments or bisan pa niya na sa imong mga pag-study niini, pwede pod ka mo comments kay naapod tay mga gitawag og mga examinations if you want to take sa mga examinations about the basic doctrines of Jesus Christ. So, hinaot, may the Lord will continue to bless us as we go on to study all the basic doctrines of Jesus Christ. So, next video of ours is all about the third basic doctrines of Jesus Christ. Okay, that's all for our study about the faith towards God, the second basic doctrines of Jesus Christ. And as of now, this is Pastor John Villarante saying goodbye for now, and God bless us all.